Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga potential energies po ninyo. Malalakas na potential energies ninyo na maaring bumalot sa inyo in 2024 from January through December. I'm going to pull one card po for each month, no? Tignan natin kung anong lalabas na mga potential na energies ninyo. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ayan. So, tignan natin kung ano ang meron sa inyo in 2024. So, January, Capricorn, pauna mensahe ninyo is Page of Pentacles. So, napakaganda, no? Napakaganda. Kasi there are going to be news coming in January. Pagpasok pa lang ng 2024, meron na kayong mga magagandang balitang matatanggap, no? This is related to money, career, and finances. Maaaring ang iba sa inyo dito, may mga in-apply ang trabaho, posisyon sa trabaho, no, for promotion, maaring mga ganon, and maaring makatanggap na kayo ng balita na you will be interviewed siguro, or maybe you will be offered already the job, maaring ganon, may job offer agad. Maari din naman na this is related to loans, no, maaring iba sa inyo is applied for a loan para pangkapital siguro sa negosyo, maaring gano'n, no? And maybe, no, matanggap nyo ng balitang approve na yan. Maari din ang iba sa inyo dito is merong ina-acquired siguro na property, and maaring mabalitaan ninyo na na-approve na din yun, yung loan ninyo para sa property na yun. Kaya maaring sa inyo din talaga din maibigay, no, yung binibili ninyong property, because syempre may pera na din kayo. So, maaring ganun ang sitwasyon dyan in January. Page of Cups, ayan. So, ninyo, no? Napakaganda ng pasok ng taon ninyo kasi ang daming bagong energies, no? Ang daming bago. We have Page of Cups, ayan. So, this is another news, another communication, no? Or correspondence sa matatanggap ninyo. Dito naman, kikiligin din kayo dito. Dito may excite kayo sa January, sa February, kikiligin kayo dito. Kasi maraming social gatherings dito ang maaaring mapuntahan ninyo, no? Mga invitation ito siguro ng social gatherings. Maaaring may mga kaibigan or kapamilya kayong ikakasal, or may mga engagement party, may mga birthdays na celebrate, mga ganon, no? So, maaaring may excite kayo din dito, at the same time magiging masaya kayo. It's because, maybe ito din yung panahon din ninyo para makapag-unwind din kayo, meet kayo ng new, mga bagong tao, mga, alam mo yun, mga makakakilala kayo ng mga bago dito sa mga social gatherings na to na maaari ninyong mapuntahan. I'm also picking up a job offer dito. Maaring meron talagang ma-offeran sa inyo ng bagong trabaho dito, bagong racket, mga ganon, So, good luck. In March, Four of Pentacles. Ayan. So, maaari talaga na magkakapera na kayo dito, no? Maaring magro-roll na kung ano man ang financial opportunities na dadating or sisimulan ninyo dito sa January. Maaring maghahatid din yan ng talagang kaperahan din sa inyo, no? Kaya around March, no, ang reminder sa inyo dito, manage your money or your resources wisely, no? Iayos niyo ang inyong kaperahan, iayos niyo yung inyong financial discipline, no? Paigtingin niyo 'yan, at saka alam mo 'yon, maggawa kayo ng budget plan, no? Yun ang pinaka naririnig kong mensahe para sa inyo, mag-budget kayo, no? Be strict sa inyong budget. So, in April, we have 9 of Swords. Ayan. So, dito, sleepless nights ito si 9 of Swords. Stress, anxiety, yan. May mga overthinking, overanalyzing na nangyayari dito for some of you. Maaaring related yan sa inyong pangkaperahan, Maari kasi na hindi talaga pa ninyo nakokontrol ang flow of your money dito. Kaya siguro may mga problemang pangkaperahan dito
na maaring mangyari, no? Maaring ganon ang ganap. Or yun siguro ang poproblemahin ninyo dito around April, no? So, in May, Capricorn, we have Two of Wands. Ayan, there's more planning. Maaring dito kayo magigising talaga, no? Maaring yung Nine of Swords energy na to, whatever this represents for you, talagang ito siguro yung panggising sa inyo ng universe, ano? Pagpasok ng May, gagawin nyo talaga ngayon ang lahat para pag-isipan ng mabuti, pagplanuhan ng mabuti, siguro ang pagmamanage ng inyong kaperahan, ano? Pagmamanage ng inyong finances, so maaring yan din ang isa sa mga major ninyo agenda, no? Pagdating ng May. It could also be different areas naman. Maaring siguro din dito nagpaplano din kayo ng kung ano na yung mga endeavor na gusto ninyong simulan na, ano yung mga goals ninyo, no? Maaring yun ang mga pagpaplanuhan ninyo dito around May, no? Maraming planning and strategizing dito. So in June, we have the Chariot energy. You're moving on, no? You're moving forward with your life na dito. Napakaganda kasi kung ano man yung mga pinagplanuhan ninyo dito sa Two of Wands, gagawin na ninyo ang lahat, no? Pagpasok ng June, talagang aarangkada na kayo. You're going to take action. Decisive na kayo, nasimulan na, gawin na ang kung ano man ang mga ine-envision ninyo for yourself. Dito, ano mga goals ninyo, gagawa na kayo ng ways para masimulan nyo na, no? Aarangkada na kayo, you're going for it, kumbaga. So, in July, we have Five of Swords. Ayan. So, may internal conflict dito, no? Internal conflict or siguro yung iniisip ninyo dito, hindi nagtutugma sa kung ano ang nararamdaman ninyo. Hindi nag-a-agree ang puso ninyo sa isip ninyo sa a certain situation ninyo dito. Kaya may internal conflict. In August, King of Swords, yan, you're getting the clarity that you need, no? So, maaaring matagal-tagal ninyong pag-iisipan ito. Maaaring may stagnate kayo dito, no? Parang may stagnant energy kayo dito in July. At dahil siguro wala kayong kinakausap o hindi rin kayo humihingi ng advice, siguro kaya umiikot-ikot lang yung ideas ninyo. Kayo lang yung alam mo yun, kung yung ideas nyo lang, yun lang ang lagi ninyong iniisip din, ano? At hindi kayo nakakakuha ng ibang perspective, no? Hindi kayo nakakarinig ng ibang opinion, no? Kasi siguro sinasarili nyo lang. But in August, no? Maaring meron na kayong hihingian ng tulong dito, hihingian ng advice. Maaring those are professionals, maaring pupunta na kayo sa mga opisina, no? At hihingi na kayo ng tulong, professional opinion, yung mga ganon, ano? Kaya magkakaroon na kayo dito ng clarity. Maaari din na may mga kakausapin din kayo dito, let's say mga kaibigan nyo siguro, parents, mga ganon, no? Na makakapag-advise din talaga sa iyo. You are getting the clarity that you need dito. Kung ano man yung internal conflict na to, na nararanasan ninyo in July, mapapawi na yan in August. Pagpasok pa lang ng August, maliliwanawa na yung inyong isipan and you'd be able to move forward na. You'd be able to decide na, no? So, in September, we have Ten of Cups. Napakaganda. Siguro yung iniisip ninyo dito could be related to family, no? Family matters. Maaring sitwasyon sa pamilya yan. Kaya pagdating ng September, no? Magiging masaya na din kayo. Magiging masaya na kayo, pati ang pamilya ninyo. Maaari din na meron na ditong family wish na nag-come to fruition. Maaring meron kayong wish dito for your family that is coming to manifest, no? Before September. Kaya pagpasok ng September, masaya ka, masaya ang pamilya, masaya ang bawat isa, as in masaya, maganda ang relasyon ninyo sa bawat isa, no? Yung mga kailangan ninyo, yung gusto ninyo, maaring nai-enjoy nyo na dito in September. So, in October, we have King of Pentacles, another beautiful energy pagdating naman sa money, career, and finances. Yung swerte ninyo pang kaperahan nandito, no, in October. So, this is wealth surrounding you. This is opportunities. These are possibilities na maaring dumating sa inyo, no, in October that is going to bring forth financial success, financial freedom,
financial security, no? And stability, prosperity and abundance, as in siswertehin kayo dito pagdating sa kaperahan, sa trabaho, sa karera ninyo, no? In October. So, coming November, no? Maaari may promotion kayo dito, no? Ang iba sa inyo, Capricorn, maaring may promotion dyan in October. So, in November, another beautiful energy. Ang ganda na, no? Towards the end of your 2024, ang ganda na daw ng sitwasyon ninyo pagdating sa pamilya at pagdating sa pangkaperahan, no? The Empress energy, this is a very prosperous and abundant energy din. This is also a mother archetype, kaya napakaganda rin ito pagdating sa pamilya, no? Pagpamilyang aspeto. Dito sa Empress energy, you are going to create something. Dito sa create something new sa pamilya ninyo, sa buhay ninyo itself, no? Maaring meron din kayong pipick up ko dito, maaring you're going to put up a business, no? It could be a home-based business dito or online business. Yun ang maaari ninyong i-create dito para sa sarili ninyo that also will benefit you and the whole family. Maaring ganon. This is very prosperous and abundant energy. Kaya maaring may mga dito, financial blessings na parating or financial opportunities na parating din para sa inyo na maghahatid din ng kaperahan talaga sa inyo, no? Magkakaroon kayo dito ng ng parang financial comfort. Yun ang may experience niyo dito around November. And maybe ang iba sa inyo is going to build your own family na din, or maaring magkakaroon na kayo ng anak, maaring ang person ninyo ang manganganak. Kung hindi kayo, maaari din naman na sa family, no, is welcoming another baby or a new a baby, no? Maaring may ganon din ang ganap. And then also, since this is a mother archetype, si Empress, most likely, maaring siguro nanay kayo or tatay kayo, or maybe you are assuming both roles, no? Maaring nanay na kayo, tatay pa kayo sa pamilya, maaring ganon. And maaring you are taking care of your family in all aspects, no? Maaring kayo yung punong abala sa pag-aasikaso sa mga bagay-bagay sa inyong pamilya, no? So, in December, we have 7 of Swords. Pasensya na, namatay yung ilaw. Nag-brown out, kaloka, bumalik lang din, ayan. So, we have 7 of Swords, Capricorn, ayan. So, mag-ano din kayo dito, no? Mag-iingat din kayo. Surround yourself with positive thinking people around December. Be careful with the people whom you talk to, no? Kasi maaring may mga tao dyan na kumukuha lang ng impormasyon from you, no? Namimingwit lang ng impormasyon, and maybe they're going to use that against you, no? Kasi napakaganda ng mga energies ninyo dito towards this second half of the year, no? Kaya maaaring may mga naiinggit sa inyo sa mga magagandang nangyayari sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. Kaya siguro may mga balak na manira sa inyo, or maaaring may mga balak na or gumagawa ng mga fake news sa inyo to intimidate you, no? Kasi maaaring yung kung anong nangyayari sa inyo, yun ang gusto nila para sa kanila, but hindi yun ang nangyayari sa kanila, 'di ba? Kung ano ang gusto nila ay nasa iyo. So maaring ganoon. Kaya siguro dito merong mga magta-try na mag-intimidate sa inyo dito, no? So Capricorn, that's all I have for you for 2024. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.